Nanggigigil na huminto sa paglalakad si Rachel at humarap sa binatang ipinampaligo ata ang lahat ng kakulitan sa mundo. Hindi mo ba talaga ako titigilan, Aristotle? Anong parte ng huwag mo akong sundan ang hindi mo maunawaan? Paangilan sabi niya. Ako? Sinusundan ka? Hindi ah. Mariing sabi nito sabay turo sa sarili. Umiiling na lumingali nga ito na parang tinitiyak kung ito nga ang kausap niya. Nagkataon lang talaga. May pupuntahan ako rito pero hindi kita sinusundan. Promise, cross my heart at mamatay ka man. Si Batman pala. Walang kangiti-ngiti ito pero taluwas iyon sa pagkaalog na naglalaro sa kulay tsokolating mga mata. Hindi ito mukhang payaso pero ang impresyon niya ay kumikero ito. Tuwing makikita sila ay lagi ito nagpapatawa at tinatawanan lang ang mundo. Wala itong inhibisyon, magmukha man itong katawa-tawa sa mga pinagagagawa nito. Una sila nagkakilala, 13 years ago. 7 taong gulang siya noon, at ito naman ay 10. Basta STEM niya noon, kaya nasa campus ground siya kasama ng mga kaklase. Naglalaro sila ng taguan. Napili niya magtago sa likod ng ribulto ni Gato sa Rizal. Sa malas, o marahil ay swerte ni Aris. Doon ito pinagtutulungang ibuli ng 3 kaklaseng lalaki na mas malalaki kaysa rito. Pilit inaagaw ng 3 ang baon nito habang nakulupasay at umiiyak ito sa lupa. Grade 1 pa lang siya noon, pero mas mukha siyang grade 3 kaysa rito na mukhang prep pa lang sa liit nito. Dahil ang paniwala niya noon ay siya si Batman. Sinugod niya ang batang lalaking bihawak sa braso ni Aris at tinadyakan iyon sa binti. Gusto man niyang isipin kaya umatras ang 3 ay dahil sindak sa kanya. Alam niyang kaya natakot ang mga ito ay dahil binanggit niya ang pangalan ng kanyang Kuya Lucas na grade 6 na noon at kinatatakutan sa eskwelahan. Iyon ang simula ng magulo at masalimot na pagkakaibigan nila ni Aris. Haragan siya at walang kinatatakutan. Salamat sa kanyang ama at sa 3 niyang kuya na nagsisimula pa lamang siya magsalita noon ay tinanim na sa kanyang isipan na kahit hangin ay kaya niyang pigilan kung gugustuhin niya. Si Aris naman ay lampa at iyakin. Bunso rin ito katulad niya kaya sa isang anak na lalaki ng kanyang single mother na Tita Becca. Sakitin daw ito noon, sanggol pa lang ito. Kaya ingat na ingat dito ang kanyang ina at ang 2 kapatid na parehong teenagers na magkakilala sila. Dahil minsan itong nailigtas sa mga kaklase nito na nambubuli rito. Inakala ata nitong inako rin niya ang pagiging habang buhay na pagiging tagapagtanggol. Nagmistula itong glue na nakadikit sa kanya tuwing sila ay nasa eskwelahan. Kahit pa magkaiba ang kanilang baitang nila. Isinama siya nito sa bahay nito at buong pagmamalaki, ipinakilala sa pamilya nito. Inangkin na rin siyang kapamilya ng ina at mga kapatid nito dahil sa pagliligtas daw niya sa prinsipe ng mga ito. Hindi manika at luto-lutuan ang hilig niyang laro noon, kundi habulan at baril-barilan. Mga larong siya pa ang nagturo kay Aris. Dahil ang alam nitong laruin ay mga pambabaeng laro na itinuro dito ng mga ate nito. And yes, it was dolls and playing house. Ang mga kalaro niyang batang lalaki ay naging kalaro din ito hanggang sila ay mag-high school. Ay buntot at anino na sila ng isa't isa. Soon, he ceased to be the sissy and crybaby he was when they were kids. Dahil sa impluwensya niya, at ang 3 barakong kuya niya ay hindi natuloy. Ang kinatatakutan ni Tita Becca, ang maging 3, ang anak ng babae nito. Na magsimula na sa Aris sa matuklasan, ang mga misteryo ng mga babae sa buhay ng isang lalaki, ay unti-unti na nagkahiwalay ang kanilang landas. Salamat sa unang pag-ibig nito na si Georgia Pilaes.
at tuloy ang naputol ang pagkakaibigan nila. Pinagsilosa ni Georgia ang pagiging malapit nila sa isa't isa, kaya kusang lumayo sa kanya si Aris para maiwasan ang pagkatalo nito at ang nobya. Labis na nagtampo at ang hinanakit siya rito. Pakiramdam niya ay sinantabi siya nito at ang lahat ng kanilang pinagsamahan dahil lang sa isang babae. Mahigit 1 taon din, hindi sila nagkita o nag-usap man lang. Bagaman bukas pa rin ang komunikasyon niya sa pamilya nito. Pero sa pagkawala nito ay nakahanap siya ng mga bagong kaibigan, sina Celeste at Vanjie. Unti-unting nababasa ng pagiging boyish niya. Nakilala kasi niya ang mga schoolmates at kasing edad sina Celeste at Vanjie na pareho mga kikay. Contagious ang pagiging kikay niya na Celeste at Vanjie. Bagaman t-shirt at pantalong maong pa rin ang paborito niyang get-up. Natuto na rin siya mag-makeup at magsuot ng blouse at palda. Ang mga bagong kaibigan din ang nagturo sa kanya na hindi lang pagiging kabarkada at mahusay na sparring partner sa martial arts ang silbi ng mga lalaki, kundi inspirasyon at source of kilig din ang mga ito. Ngunit sadya yatang slow learner siya dahil hindi pa rin niya makuha iyong sinasabi ng mga kaibigan na kabog ng dibdib, kaba, kilig, at pagkatuliro na maaaring idulot ng isang nobyo sa buhay niya. Nang mamatay sa sakit sa puso si Georgia, ay nanumbalik muli ang pagkakaibigan nila ni Aris. Nagtungo siya sa bahay nito upang damayan ng pinata sa pagluluksa. Hindi ito nagkwento. Hindi rin siya nagtanong. Dahil nararamdaman niya mas gusto nitong tahimik na samahan lang siya nito. Pagkalipas sa mahigit 2 oras na pagtunghay nila sa mga naiwang alaala rito ng namayapang nobya, ay niyaya siya nitong kumain sa McDonald's, ang restaurant ng lolo niya. Parang kahapon lang. Wala nang huli mag-usap sila. Muling nabuo ang pagkakaibigan sinantabi nito, alang-alang sa babaeng unang minahal. Anumang tampo at hinanakit niya rito ay kanyang kinalimutan. Bukas palad, natananggap ulit niya pakikipagkaibigan nito. That was 2 years ago. Now, she didn't know if it was the right decision. Parang gusto niyang galit na lang sila ulit o kaya ibitin ito ng patiwarik. Dahil sa pangungulit ito sa kanya, tuwing wala itong makulit na nobya. Dahil sa tagal na raw nila magkakilala, ay libre na itong bibisitin siya, ikunin, tungkol sa pagiging soulmates nila. Baka raw, kaya hindi ito makahanap ng babaeng magiging seryosong karelasyon, ay dahil siya talaga ang kapalaran nito. Baka raw, kaya wala pa siyang nobyo, ay dahil ito talaga ang hinihintay niya. Maloko at palabiro ito. Pero sa lahat ng kakilala niya, ito ang pinagkakatiwalaan niya. Nakahanda itong sakipin siya kung sakali, manganib ang kanyang buhay. Subalit masasabi rin niyang ito, ang huling lalaki, na maaari niyang pagkatiwalaan ang kanyang puso. Sa kabila ng paniniwala nito, na siya ang soulmate nito, at hinihintay lamang nitong matanggap niya iyon, kaya naliligo mo na ito ng ibang babae. Alam niya, hindi niya kailanman mapapalitan sa puso nito si Georgia. Bago nito nakuha ang reputasyon nito bilang palikero, ay naging mabuting nobyo ito kay Georgia. Marahil, kung hindi lamang maagang nawala ang dalaga, ay hindi ito kailanman magpapalit-palit ng nobya. Taluwas sa katotohanan, ang paniwala ng marami. Matulad ng ibang kabanda nito, sa Petersons, ay papalit-palit ito ng nobya. Sa katunayan, nahanap na nito ang babaeng siseryosohin ito. Inagaw nga lang ng tadhana, si Georgia. Rachel, pwede pa magbago ang isipan mo. Naputol ang kanyang pagbabalik tanaw na marinig ang boses ni Aris. Nasa malawak na quadrangle sila ng eskwelahang pinapasukan. Hindi nito estudyante roon. 3 taon na itong graduate sa kursong
business administration. Pero madalas pa rin tumambay ito roon kapag walang gig ang banda nito. Nagsisimula na ang recording ng second album ng mga ito. Nagpatayo ito ng internet cafe sa harapan ng bahay ng pamilya nito. At pinangalanan nito iyon na Rachel's Internet Cafe. Pinapalabas din ito na kasosyo siya nito para daw hindi ito ungutan ng mga magiging nobya na ipangalan sa mga ito ang cafe. Padala na raw ito sa mga babaeng humihiling dito na ialay sa mga iyon ang bawat bagong kantang isinusulat ito. Aris was not born with a silver spoon in his mouth. Like his other bandmates, ordinaryong empleyado lamang sa bangko ang ina nito. 15 taon na missing in action ang ama nito na nagtungo lang sa Amerika ay hindi na bumalik. Dahil sa sipag, talento, at abilidad na pinapakita nito, ay walang duda na sa loob lamang ng 5 taon ay makakamitan nito ang estadong inaasap nito. Prerogative mo iyon bilang babae. Sayang naman kung hindi magagamitin. Pangako, pumayag ka lang na pumunta mamayang gabi sa victory party ni Mayor bilang date ko. Hindi na talaga kita kukulitin. Buong araw bukas. Panghihimok pa rin ng binata. Muling nanalo bilang mayor si Mayor Harold Sanchara, ang ama ng lead guitarist ng banda nito na si Jed. Imbitado ang buong banda para tumugtog sa selebrasyon na halos kalahati ng buong bayan ng San Pedro ay siguradong dadalo. Bukas lang? Try for the rest of my life and I might change my mind. Wika niya bago binilisan ng paglalakad. Dito nakakahiyang kasama. In fact, nakakatiyak siya na maraming babaeng makikipagpalitan ng pwesto sa kanya upang maging date nito. Kahit isama pa ito sa napakaraming tao, ay mag-i-stand out pa rin ito kahit masira-sirang damit ang nakasuot. 5'9" ang taas ito. Kapag nakasuot siya ng high-heeled shoes, ay kapantay ng kanyang mata ang baba nito dahil 5'6" lang siya. Hindi gaanong mapapansin iyon dahil sa lakas ng presensya nito. Sa 5 miyembro ng banda nito, bass guitarist ito ng The Petersons. Maaaring hindi ito ang pinakagwapo, nalilangkin ng basketballistang si Lee Samuel ang titulong iyon. Subalit kahit sinong babae ang tanungin, ay pangalan nito ang sinasabing sumusunod kay Lee. Kung kagwapuhan ang pag-uusapan, lalo na kapag ngumiti ang binata. Aris was a cross between the typical boy next door type and the mischievous rascal only a foolish woman would trust. Kayang palambutin ang ngiti nito ang pagdududa ni Numan sa kasinungalingang hinahabi nito habang mukha pa rin napaka-inosente. Rach naman, sige na please. Pinapungayan pa siya nito ng mga mata. Tumingin siya rito. Ang sarap dukutin ng mga mata nito at ipalitin sa kanyang mata. Sa pakiwari kasi niya, ay mas bagay sa kanya ang kulay tsokolate mga mata nito. At ano, ipapakilala mo na naman akong girlfriend mo para tantarang ka na ni Choi. Pasinghal niyang sabi. Alam mo ba kung anong tingin sa akin ng buong bayan? Patay ng patero ako sa iyo. Dahil kahit pangiliwa ka ng paulit-ulit, ay tinatanggap pa rin kita. Ang akala kasi nila, ay totoo ang ating relasyon. Huwing may natitipuhan kang bagong babae, ay ako, ang nagbumukhang kawawa. Tumango ito. Alam ko, unfair iyon para sa'yo. Isa akong lapastangan na nananamantala sa iyong kahinaan. Dapat akong parusahan. Bahala ka lang kung paano. Itali mo ako sa puno, buhusan ng pulot, at ipapapak sa langgam. Ibaon mo ako sa lupa. Ihagis mo ako sa gitna ng celibacy. Pinagdikit pa nito ang mga kamay at humarang sa harap niya. Pagkatapos ay lumuhod ito at hanggang makaawang tumunghay sa kanya. Sumimangot siya at hindi umingik. Sige na, please. Hindi mo siguro gugustuhin. Bakit nahila-hila ako ng lolo ni Choi
papunta ng simbahan, o dasalan ng pasiyam. Please, Rage, gagawin ko ang lahat ng hilingin mo. Iligtas mo lang ako sa kalapitan ng angkang di masupil. Ngalang-ngaling batukan niya ito. Sa halip, inapabaga na lang siya ng hangin. Nais man niya itong tikisin o isiksik sa kokote nito. Hindi dapat ito pinapatulan. Ang pagkapakita ng motibo ng mga babae rito ay hindi niya magawa. Sa umpisa pa lang ay binalaan na niya ito. Sinabi niya, hindi siya tiwala sa hilatsa ni Choi at maging pamilya nito na bagong salta sa San Pedro. Pero hindi ito nakinig. Alam daw nito ang ginagawa. Ayun, sa mga chismis na nasagap ng kanyang nanay Kirara ni Celeste, na sinabi naman sa kanya ng kaibigan, dating taga Cavite ang mga demasupil, kaya raw umalis doon ang mga ito. At dahil may pinagtatago ang pinagkakautangan, na makilala niya ng personal sa Choi, na kinahumalingan ni Aris, ay nagduda siya. Hindi lang basta chismis ang nasagap na Aling Kirara. Dumalas kasi ang pagpapalibre ni Choi. Kahit hindi pa gaanong kakilala noon ni Aris, hindi rin tinatago ng babae ang obsession nito sa mga mamahaling gamit at damit. Malino sa mga pananalita at kilos, ang pagiging social climber, walang masama kung ambisyosa ito. Ang masama ay ang kawalan nito ng konsensya gumamit ng ibang tao para lang maabot ang ambisyon. Minsan ay nahuli na nakikipag-flirt ito sa isa sa mga kabanda ni Aris na si Gabe Salvilla. Mayaman ang angka ni Gabe, kaya kilala ito sa buong bayan. Nang hindi ito kumagat sa pang-aakit ni Choi, ay dinoble ng huli ang paglalambing kay Aris. Binalaan pa siya nito na kung magsasalita siya, isisirain nito ang pagkakaibigan nilang dalawa ni Aris. Matagal na sila magkaibigan ni Aris para madala sa pananakot ni Choi, kaya sinabi niya sa lalaki ang nangyari. Nagkibit balikat lang ito. Hindi raw ito tanga, para hindi malaman ang totoong habol ito ni Choi. Sa nasakyan lamang din daw nito ang pang-best actress na pag-arte ng babae. Napabuntong hininga siya at umiling-iling habang nakatingin sa mukha ng binata. Nakahinga siya ng maluwag dahil sa wakas ay lipas na ang paghanga nito sa babae. Alright, what's the script? Kapag kuwalay sabi niya. Humiyaw sa Aris sa labi sa tuwa. Tumalon ito at saka hinapit siya sa biwang. Kinarga siya nito at inikot-ikot sa ere na animo kasi bigat lang siya ng stuffed toy. Thank you. The best ka talaga, Rachel. Napapatayo kita ng rebulto sa luneta. Sa tabi pa mismo ni Jose Rizal kung gusto mo. Hinagkan pa siya nito sa pisngi. Nang akpang dadapo na sa mga labi niya ang mga labi nito, ay maagap na ikinom niya ang isang kamay at inaambar ito. Testing lang. Okay, ito ang drama natin mamayang gabi.